Sobrang ayaw sa akin ng biyenang kong babae kaya dito na nagsimula ang pagbabago ng ugali ko sa kanila. Noon ay para lang akong isang dalagang Pilipina pero ngayon ay mas masahol pa ako kay Lucy Pearl kaya pakiramdam ko ngayon ay ang sama-sama ko na. Tawagin na lang natin siyang Lucy at tawagin naman natin Charles ang kanyang asawa at sila ay 13 taon nang nagsasama pero hindi pa sila kasal. At nung bago pa lang ang kanilang relasyon ay nabuntis na si Lucy sa kanyang panganay na anak na babae at ramdam niya na agad na ayaw talaga sa kanya ng biyenan niya. Walang ibang naging problema sa miyembro ng pamilya ni Charles na tangi lang ang biyena ni Lucy na tawagin na lang nating Berna ang hindi talaga makatanggap sa kanya. Pero nung una ay mabait naman talaga sa kanya si Berna, nagbago lang ang ugali nito nang magsimula nang magbuntis si Lucy sa panganay niyang anak. At nung unang hapunan na makakasabay niya sanang kumain si Berna ay puro masasakit lang ang inabot na salita ni Lucy kaya nagdesisyon na lang siya na wag nang sumabay kumain. Pero nilapitan siya ng kaibigan ni Berna at ang sabi sa kanya ay sumabay na siyang kumain at matuto siyang makisama, kailangan niyang masanay sa ugali ni Berna. Kaya lumapit ulit si Lucy sa hapagkainan at nang makita ni Berna na siya ay sasandok na ng kanin ay niluwa nito ang pagkain na nasa bibig niya at dinura. Sabay sinabi ni Berna na nawala na siya ng ganang kumain at hinagis nito ang kanyang pinggan sa lababo kaya naiyak na lang si Lucy. Pero kahit ganon ay mas pinili pa rin ni Lucy na makisama sa mga kamag-anak ni Charles at dahil siya ay buntis ay palagi na lang siyang nasa bahay at siya ang nag-aasikaso ng lahat. Pati ang paglalaban ng mga damit ng kanyang bayaw ay si Lucy na rin ang gumagawa dahil ang iniisip niya ay magiging pamilya niya na rin ang mga miyembro ng pamilya ni Charles. Hanggang sa makapanganak na si Lucy at umabot na ng 1 buwang gulang ang kanyang anak pero hindi man lang daw ito tinignan ng kanyang biyana na si Berna. Hanggang sa isang araw ay narinig niyang nag-uusap si Berna at si Charles at ang sabi ni Berna sa kanyang asawa ay iwanan mo na yung mag-ina na yan hanggat hindi pa napapamahal sa'yo ang bata. At habang baby pa daw ang kanilang anak ay ipaampun na lang daw ito sa pinsan nila Charles na hindi pa nagkakaroon ng anak. Mabuti na lang daw at hindi nakinig si Charles at sumunod sa kanyang nanay hanggang sa umabot na ng 1 taon ang kanilang anak. Dito na nalaman ni Lucy na ang bahay pala nila Charles ay ginagawang bagsakan at uwian ng kanilang mga kamag-anak na galing ng probinsya. Kaya isipin na lang daw natin na mas marami ang nakatira sa kanilang bahay ay mas mapaparami ang kanyang trabaho pero pinili pa rin ni Lucy na wag nang magreklamo. Pero nagsunod-sunod na ang mga kalbaryong pinagdaanan ni Lucy dahil pinagtulong-tulungan at pinagkaisahan na siya ng mga kamag-anak ni Charles. Habang si Charles naman ay palagi na lang tikom ang kanyang bibig, hindi man lang siya maipagtanggol o hindi man lang magawa nitong sawayin ng kanyang ina na si Berna. Kaya minsan ay pumapasok sa isip ni Lucy na umuwi na sa bahay ng mama niya pero ang kanyang kinakatakot ay baka masulsulan si Charles na tuluyan na siyang hiwalayan at wag nang puntahan. Kaya pinilit niya pa ring manatili sa pamilya ni Charles kahit siya ang ginawang tagalaba, tagalinis, tagaluto, tagahugas ng pinggan na parang hinigitan niya pa ang isang kasambahay. Hanggang sa isang araw ay bigla na lang dumating ang mga kamag-anak ni Charles sa kanilang bahay kasama ang lolo ni Charles na sobrang hina na ng katawan. Madalas ay hindi pa nakakarating ng banyo ang lolo ni Charles ay nadudumi na ito at naiihi sa kanyang short dahil sobrang bagal niya ng maglakad. Kaya ang gusto sana ni Lucy kahit na siya ang nag-aasikaso sa lolo ni Charles ay itapon na lang ang mga short na pinagdumihan nito pero hindi siya pinapayagan ni Berna dahil kailangan niya daw itong labhan. At hindi lang yon dahil may isa pang tsuhin na dumating si Charles sa bahay nila na walang ibang ginawa kundi hipuan si Lucy. At nung minsan na walang gaanong tao sa kanilang bahay, wala si Charles dahil pumasok siya ng trabaho ay bigla na lang pumasok sa kanilang kwarto ang tsuhin ni Charles. Pagdating naman ni Charles ay nagsumbong agad si Lucy pero ang sabi lang sa kanya ay ano naman ang gagawin ng kapatid ng mama ko doon. Pinagpasadyos na lang ni Lucy dahil alam niyang wala namang magagawa ang pagsusumbong niya kaya sobra na lang ang kanyang saya nang magbalikan na ng probinsya ang mga kamag-anak ni Charles. Pero hindi pa nagtatagal ay may bago na naman dumating sa bahay nila. Ito ang pinsan ni Charles na ubod ng ganda pero sobrang sama ng ugali. Hindi maintindihan ni Lucy kung anong klaseng hangin ba ang dala ng pinsan ni Charles pero simula nang dumating yun sa bahay nila ay mas lalo na siyang inaaway ni Berna. Habang si Charles naman ay palagi pa rin tikom ang kanyang bibig kaya dumating na sa panahon si Lucy na halos sumuko na siya at nakiusap na siya kay Charles na baka pwedeng bumukod na sila ng bahay. Pero ang sabi sa kanya ni Charles ay hindi pa nila kakayaning mangupahan dahil 350 lang ang sinasahod ni Charles noong mga panahon na yon. Stay in din si Charles sa trabaho katulad ng mama niya at lingguhan lang din umuwi kaya walang nagiging katuwang si Lucy sa pang-araw-araw na gawain sa bahay at pag-aalaga sa kanilang anak. Wala rin sila cellphone noong mga panahon na yon dahil tiwala lang ang pinapabaon nila sa isa't isa hanggang sa niregaluhan si Lucy ng cellphone ng kapatid niya. Ipinagamit niya ang cellphone kay Charles para magkaroon siya ng libangan pero nahuli niya lang si Charles na meron ng ibang ka-textmate. Kaya naisipan na lang sana ni Lucy na mag-apply ng trabaho pero hindi sapat ang binibigay sa kanya ni Charles kaya hindi siya makakuha ng requirements. At meron dalawang kaibigan si Lucy na palagi niyang pinaglalabasan ng sama ng loob at sinabihan siya na subukan niya daw maglako ng merienda. Meron daw silang alam na makukuhanan ng paninda na porsyentuhan kaya ginrab naman ni Lucy para makaipon siya ng pang-requirements. Pinagsabay-sabay ni Lucy ang pagtitinda, pag-aasikaso sa kanilang bahay at pag-aalaga sa kanyang anak hanggang siya ay makaipon at makapasok na sa isang pabrika. At ang anak naman ni Lucy na 2 taong gulang na noong mga panahon na yon ay pinaalagaan niya sa isang
kaibigan at sinasahuran niya na lang. At nung mga panahon na silang dalawa na ni Charles ang merong trabaho ay kinausap sila ni Berna dahil ang sabi sa kanila ay kailangan na nilang magbayad ng buwan ng renta sa bahay nila Berna. Dito na unting-unting nagbago si Lucy, natuto na siyang lumaban at ginamit niyang sandata ang lahat ng sakit na ibinigay sa kanila ni Berna at ng buong pamilya ni Charles. Naglaho na ang pagiging mabuting tao ni Lucy at pagiging mabait na manugang dahil siya na ang nagbibigay ng pasakit sa pamilya ni Charles at kay Berna. Makalipas ang 4 na taon niyang pagtitiis sa pamilya ni Charles ay nakabukod na rin sila ng bahay sa wakas at hindi na sila bumalik sa poder ni Berna. Pero hindi na siya kasing bait ng dati dahil lahat na ng galit niya sa mundo ay ibinubunto niya na sa kanyang asawa na si Charles. Nararamdaman naman ni Lucy na sobrang mahal pa rin siya ni Charles pero isang araw ay sinabi sa kanya ni Charles na parang hindi na daw siya makilala, hindi na daw siya ang babaeng minahal ni Charles. Naging masakit na rin kasi siyang magsalita kay Charles, naging derechahan at prangka, natuto na rin siyang makipagbardagulan. Hanggang sa isang araw ay nagkasagutan silang dalawa ni Charles at sinabi niya kay Charles na kayo ang gumawa sa akin kung bakit ako nagkaganito. Kaya kung ano man ang ugali ko ngayon ay tiisin mo na lang dahil nung araw naman ay tiniis ko at kahit kailan ay hindi ko kayo sinumbatan. Kaya tiisin mo lahat dahil yung laban ko noon ay naging laban ko lang mag-isa dahil kahit kailan ay hindi naman ako nagsumbong sa mama ko dahil wala siyang kaalam-alam. 6 na taon na po simula nang bumukod kami at nagpaplano na rin po ako na bumalik sa trabaho. Pero maayos na po ang pagsasama namin ngayon at nagkakasundo na kami kahit papano sa mga bagay-bagay. Kaya sana po ay mapili ang aking kwento. Hanggang dito na lang, Ate Charis. At para sa akin, ito yung isa sa mga masasakit na katotohanan, yung pinipili mong maging mabuting tao pero hindi ka talaga nila tinitigilan hanggat hindi ka lumalaban. At kapag kinain ka na ng galit sa puso mo at dumating ka na sa punto na naging kaugali mo na sila, feeling ko mas talo ka. At para sa akin, okay lang naman talaga na lumaban lalo na kung sumusobra na sila pero palagi mong piliin kung sino ka talaga. Lalo pa ngayon na the game is over at malayo ka na sa kanila. Kasi yun lang naman talaga yung solusyon, yung makalayo kayo sa pamilya ni Charles at nagawa mo na yun. Yung pag-alis mo lang sa bahay nila at mawalan sila ng katuwang na gumagawa sa loob ng gawaing bahay ay pinakamagandang ganti na. Dahil simula nang umalis kayo doon ay mararanasan nila yung pagod at paghihirap na nararanasan mo noon. Kaya para sa mga gustong sumulat, dito lang po yan sa ating Facebook page na Saycarp. Huwag kalimutan mag-follow para updated ka sa mga chika. Kaya yun lang. Like and share para alam mo kung ano namin bukas. Bye-bye!